Mga saysayang araw po, it's showtime! Sa pagsusulat ng kasaysayan, sa tuwing may bagong datos na lumilitaw, naiiba talaga ang kwento. Nakatutuwa na taon-taon na lamang tila may naiiba sa mga detalye ng kasaysayan ng itim na Nazareno na nalalathala. Sa pakikipagdiskusyon ko sa mga debotong may hilig sa kasaysayan tulad ni Kevin Bermejo at sa mga impormasyon mula sa mga paring Recoleto na siyang nagdala ng orihinal na poon mula sa Mexico, malalaman na may iba-iba palang pananaw ukol sa kasaysayan nito. Sa mga sulatin ng dating rektor ng Basilica sa Quiapo na si Jose Abriol, sa kanyang termino ay malamang kasama sa pagdating ng mga Recoleto sa Pilipinas ang poong Nazareno. Noong 1606 nangyari ito. Kaya itong taong 2016 ay tinatawag ng ilan sa mga kasama natin sa media na ika-410 taong pista ng Quiapo o ika-410 traslasyon o paglilipat ng Nazareno. Subalit, ang sigurado ng mga pari, ang dala lamang nila noong 1606 ay ang Virgen del Salud at ang poon ng Nazareno ay dinala matapos pa ang unang pagdating. Wala pa rin sa Quiapo ang Nazareno noon. Ang orihinal ay nanatili sa isa sa mga kapilya sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino ng mga Recoleto sa Intramuros. Nagpagawa ng kopya ng orihinal na poon at ito ang inilipat sa simbahan ng San Juan Bautista sa Quiapo noong 1787 pa lamang. Kaya, hindi maaaring maging ika-410 taon ng pista ng Quiapo at hindi rin ika-410 traslasyon sapagkat matapos ang unang traslasyon 229 years ago, ang traslasyon ay mangyayari lamang muli noong 2006 sa ika-400 anibersaryo ng pagdating ng mga Recoleto. Ang mga paring Recoleto sa ngayon ay tinatawag na Nazareno ng mayaman, ang orihinal na naiwan sa Intramuros na nawasak ng digmaan, at Nazareno ng mahirap, ang replika na inilipat sa Quiapo. Anuman, kailangan na talaga ng isang masusing pag-aaral ukol sa kasaysayan na ito. Gayon din, noong isang taon, January 9, 2015, bilang bahagi ng aking mahaba at nagpapatuloy na pag-aaral upang mas malalim na makilala ang debosyon na ito, mula sa aklatan, aktwal ko nang sinaksihan ang posisyon. Ang mga nabasa ko at naikukwento lamang sa akin ng mga mismong deboto ay nasaksihan ko na rin sa aking kinalagyan sa porch ng National Art Gallery. Nakita kong sa kabila ng persepsyon ng kaguluhan, may kaayusan talaga na mapapansin sa mga deboto. Kailangan naiintindihan ng mga debotong sasalang patungo sa andas ang mga kahulugan ng koda, ng mga salitang ginagamit at ng mga pagpito ng mga ihos na nagbabantay sa andas. Makikita ang koordinasyon ng mga namamasan sa paghawak ng lubid upang hindi ito mag-otso at ang sama-samang pagsalya mula sa likuran ng andas upang makausad ang posisyon. At naroon ang mga inaapakan sa gilid ng andas na sa totoo lang ay tinutulungan na makasampa ang mga deboto pataas. Iba't ibang emosyon ng tuwa, galak, pagdulog sa problema at iba pa ang makikita ko sa alon ng tao. At pagkatapos ng posisyon, nilinis agad ang kalsada ng MMDA at mga deboto na parang walang nangyari. Ang pag-unawa sa taunang pangyayaring ito sa ating kultura ay kailangang magpatuloy. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.